Mga kapatid, bakit natin nasasabing modus? Pag sinabi ko modus, ito yung pamamaraan nila na kunyari totoo, pero yun pala ay pain. Yun po yung ibig ko sabihin ng hindi po krimen ha, wala akong binabanggit na krimen. Ang binabanggit ko lang yung pamamaraan na mali, kaya ko natawag na modus. Kasi ang front nila Diyos eh. Ang front nila Bible. Ang front nila good works. Tatanggi ka ba na Katoliko dyan? Hinarap sa'yo ang Diyos. Hinarap sa'yo, pinakilala sa'yo ang Biblia. Pero hindi nila sasabihin sa'yo na papunta ka pala dun sa simbahan nila. Na ginagawa pala nila itong mga maliliit na hakbang na ito. Ang layunin ay dalhin ka sa simbahan nila. Yun ang modus. Ang sabi ko nga sa inyo, kung gagawa sila ng mga bagay na ito, friendship, sponsorship, lending, hello kapatid, magandang gabi sa inyo. Oo. Kamusta naman yung maghapon natin? I hope yung maghapon natin ay maayos. Hindi ko alam kung nakapagpahinga po kayo. Ang iba sa atin ay galing sa trabaho. Nakapapahinga-pahinga ng konti. Pero salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagkita uli sa gabing ito at it's indeed a privilege na tayo ay magkita sa umaga sa ating Gospel Reflections sa gabi, alas 7. Ito namang usapang Katolisismo at sana nga ho ay malaki ang tulong nito mga kapatid sa atin sa lahat ng Catholic community nationwide. Itong pinag-uusapan natin. Tayo po'y magsimula na. Tayo po'y mananalangin at sundan po natin yung isang Our Father at isang Hail Mary po. Yan yung ating gagawin sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, mga kapatid. Edison De Mihilio, good evening po. God bless the entire family, De Mihilio family, kay Darling May Peñaflor Sibonga. Good evening kay Yam Montejo. Ate, magandang gabi po. Kay Thea Marie Pescador Labrador, magandang gabi po sa inyo. God bless. Kay babaeng Katoliko, salamat po for watching. Kay Pipito Barbon at sa iba pang mga kapatid natin. Tingnan ko baka may na-skipan ako. Okay. Maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Tayo po ay nasa ika-4 na modus. Pero let's have a quick review sa unang tatlo. Modus number 1 nung Monday ay pinag-usapan natin yung friendship. Very subtle yan. Hindi mo namamalayan, ibig sabihin. Nakipagkaibigan sa'yo, nahulog yung loob mo sa kanya, nung nag-open ka na sa kanya, dahan-dahan ka na pala niyang binibitag. Hanggang sa i-brainwash ka, sisiraan yung simbahang Katoliko, at magdi-decide ka, mag-decide ka magpabautismo, and there you go, member ka na. Nag-start sa isang naunaw, parang wala namang mali siya kasi friendship eh. Pangalawa, sponsorship. Grabe ho ito, talamak itong sponsorship na ito. May mga Koreano gumagawa niyan, rampant yan sa Pilipinas. Hindi ko alam kung sa ngayon ay dire-diretso pa yan, pero meron pa rin. Hindi yan nawawalang sponsorship kasi come on yan eh, sa mga Katoliko. Lalo na sa mga depressed areas,
Kinakagat po talaga ng mga kapatid natin. Pangatlo, yung lending. So itong friendship na ito, sponsorship lending, magkakasama ho yan. Pag siyempre, Katoliko ka, wala namang pondo sa simbahan na may palending ang parokya eh. May ganun ba kayo? Paki-comment nga dyan kung meron kayo niyan. Buti pa kayo. Meron ganyan. Sana all. Diba? Ngayon, ikaapat, mga kapatid, ito, putok ito sa mga kabataan. Hindi lang friendship, modus number 1. Pangalawa, sponsorship. Pangatlo, lending. Ito, pang-apat ito. At ongoing ho ito, nangyayari ito. Matagal na panahon na, ginagawa ko rin po yan nung ako'y pastor pa. Ano po yon? Campus. Campus / youth camp / sports. O kasama dyan yung martial arts. Now, tatalakayin natin, una, ilan ba ang populasyon ng kabataan sa bansa? Pangalawa, saan ba nagko-concentrate na mga paaralan itong mga grupo na ito na nag-held ng campus, youth camp, martial arts, etc. Pag-usapan din natin, gaano kalaki yung budget ng mga ito? Ikalima, sikretong malupit. At ika-anim, isang bitag o pain pala. Ngayon, diretso na tayo, no? Mapapansin nyo, random lang binababa ko yung mga possible questions sa sasagutin natin. Mabilis lang. Papasadahan lang natin. Sagutan natin, ilan ba yung populasyon ng youth sa bansa? Now, ayon po sa datos na akin nasilip kaninang umaga, sa Pilipinas lang ito Sa Pilipinas po ay meron tayong 30 million na mga kabataan sa edad na 10 hanggang 24. So merong 30 million. Ang mga edad sa pagitan ng 10 hanggang 24. Kabataan yan Now sa ilalim nito, yan po ay comprised ng 28% ng total population ng Pilipinas. Malaki na rin yan, 28%. Kasi 30 million yung kabataan, ang edad 10 hanggang 24. Now, may tinatawag tayong Gen Z, Generation Z. Ito po yung mga bata na isinilang noong 1995 hanggang 2009. Gen Z. Ako Generation X ako Gen X ako 1970. Pasok ako doon sa Gen X. Iba naman yung Gen Y. Iba naman yung Gen Z. Ngayon, di ba? Gen ano na ngayon Beta. Di ba yung sinabi ko sa inyo? Greatest Generation, 1901 hanggang 1924. Yung mga taong isinilang noong 1925 hanggang 1945, ang tawag dyan ay Builders Generation. Yung mga taong isinilang noong 1946 hanggang 1964, Baby Boomers ang tawag. Yung mga isinilang na tao between 1965 to 1979, Generation X. So nasa Gen X si Brad Calix. Kung isinilang ka between 1980 to 1994, nasa millennials ka na grupo. Kung isinilang ka between 1995 to 2009, nasa Gen Z ka. Ito yung sinasabi natin. 1995 isinilang, sa pagitan ng 1995 hanggang 2009, nasa Gen Z. Pagkatapos niyang Gen Z, Generation Alpha naman, mga isinilang noong 2010 hanggang 2024 last year. At yung taon na ito na isisilang ng mga sanggol ngayon hanggang 2039, ang tawag sa kanila ay Generation Beta. Okay. At least klaro to sa atin mga kapatid. Ngayon, yung Gen Z na ito, kasi 2025 na ngayon So ilang taon na sila? Kung sila ay isinilang noong 1995 hanggang 2009, ilang taon na sila? Etong 2025. May idea na kayo. Palagay ko nasa college level na yan sila. At ilang taon na lang, may trabaho na.
nakakatulong na sa pamilya, etc. Ngayon, siyempre, pag nasa simbahan ng protestante yan, di tuwan-tuwa na yung mga pastor kasi may 10% na. Imaginin mo kung merong 20 na lang na pirasong magiging professional etong taon na ito na 2025. Iba-iba sweldo niyan di ba? Di kung required yung 10% sa protestante, sa evangelical, malaki-laki maiuuwi ni pastor. Si Brad Calixto, hindi na tayo pastor Kaya medyo hindi na tayo kasama doon. Opo. So nakikita nyo na maganda ang ang pasimula nito. Ngayon, saan sila nagko-concentrate? Etong mga protestante at evangelical kapag ginagawa nila yung campus ministry. Now, halos lahat ng levels, meron sila. Meron sa elementary, meron sa high school, meron sa tertiary o college, even sa senior high meron po sila. Even sa military meron po sila. Even sa Senate meron po sila. Doon lawak ng network Nung ako po ay pastor pa, ay ginagawa ko po yan. I used to have a campus ministry. Kaya lang sa high school. Okay? Bakit sa high school? Kasi ilang taon yan, pag nagka-college yan, 4 na taon lang yan. May konting suffering lang ng konti. Pag naging professional yan, di makikinabang ka na rin dyan. Yun ang tingin ng mga pastor dyan Okay. Ngayon, ano po yung strategies na ginagawa ng mga campus na ito na ginagawa po nila? Ano po yung strategy nila mga kapatid? Meron po silang letter galing sa DepEd kung yan ay high school, sa CHED naman kung college yan, papasokin nila. Pangalawa, meron silang contact ng mga teachers at mga professors na member ng simbahan. Halimbawa, si Edison de Mihilio, professor to sa college. Di ako bilang pastor, kausapin ko si Edison, Brad, total nagtuturo ka naman sa ganitong professor ka. Mag-start tayo ng dyan ng gawain dyan, campus ministry. Lahat ng estudyante mo, tipunin mo. Yung tipunin mo yung mga estudyante mo. At sishira natin yan. Yun ang gagawin ni Edison. Halimbawa si kapatid na Darling May, siya naman sa high school. Halimbawa siya yung principal. Sabihin ko kay Darling May Peñaflor, ay ma'am, total principal pala kayo ng ng high school. Ilang ba section ang pwede nyo ibigay sa atin sa campus ministry natin? Ganun kabilis yung setup. Hindi lang sila may sulat galing sa DepEd saka sa CHED. May mga contact sila ng mga teachers, ng mga miyembro nila miyembro ng mga simbahan na to Tapos pangatlo, meron sila mga partner ng mga churches and individuals. So makita mo rito, pag gumalaw ito, ang protestante, even yung mga cult, pag gumalaw sila, well-planned yan. Para bang magpapadala ka doon sa gera sa, di ba, sa Israel na mga Pinoy. Dapat mga elite yung padadala mo ron, di ba? Mga mahuhusay humawak ng iba't ibang klase ng di ba? Gamit pandigma. Ganun din pag nagka-campus ministry, well-planned yan. Opo. So, ngayon, nangyayari po yan kasi, di ba, magpapalit na tayo sa DepEd, balik na tayo sa dating sistema na mag-i-start yung classes June. Di ba? Matatapos ng April. Ngayon, pagdating naman ng summer, April, May, yung 2 buwan na yan, ginagamit naman yan sa youth camp. Okay, imagine niyo campus ministry yan. Pumasok sa elementary, high school, college. May kontak ka na nakapag-establish na ng kontak yung mga simbahan Pagpalo ng summer, susulatan po namin yan. Yung contacts namin, halimbawa, meron kaming 100 na contacts sa high school from different levels. Sa senior high, meron din. Sa college, meron. Imaginein mo yan, puro Katoliko yan.
Captive audience na yon. Susulatan lang namin yon, sabihin namin sa kanila, o sige, libre tong youth camp natin. Oo. So, siyempre, libre. Tapos, bakasyon. Siyempre, gusto ng mga kabataan yan. So, yun ang gagawin. Anong nangyayari dun sa youth camp? Doon po nangyayari yung brainwashing. 2 hanggang 3 araw po yan eh. Doon nangyayari yung profession of faith nila. Yung mga born again, may nagpipreach dyan kada gabi. 3 gabi yan na may preaching yan. At sa kada preaching po nila, sinasabi ng pastor at preacher, o sinong gustong tumanggap sa Panginoon sa inyo yan, taas nyo kamay nyo. Tapos nagkakaiyakan yan. Para yung kursilyo, yung ginagawa nila dyan na sistema. Oho, yun ang mga technique na mga kabataan na ito na problematic, dinadala sa camp, at doon nagkakaroon sila ng sabihin na nating personal encounter with Jesus sa pamamaraan ng born again, hindi sa paraan ng Katoliko. So, iba yun eh. Yun ang ini-introduce na andun yung brainwashing, profession of faith, eventually, magugulat ka, ikaw na magulang, nagpabautismo anak mo, walang kamalay-malay. Walang kang kamalay-malay, binautismohan nila. May ganong simbahan, may ganong grupo. Na kaya natin to ini-expose para at least alam ninyo yung pinagagawa ng mga born again na grupo. May idea kayo. Opo. Gayon, tapos na yung youth camp, 2 hanggang 3 araw. Pag uwi niyan, kasi may kopya kami niyan eh. Kami ng mga counselors, may mga kopya kami niyan, kami ng mga pastor. Sa lahat ng area ko saan nakatira yan, gugrupuhin namin yan. So anong gagawin namin pagkatapos ng youth camp? Magpa-follow up kami sa kanila, sa bahay-bahay nila. Gagawa kami ng small group. Okay? Pagbalik nila sa school ng June, meron na kaming small group. Hindi nyo alam yan, mga nanay na Katoliko, na yung anak nyo pala, yung pinag-aaral nyong pamangkin, sumama na dyan. Walang consent nyo. Okay, walang consent. Nagpabautismo sila, na-brainwash sila, marami nang ginawa sa kanila. At wala na akong tumatanggi dyan sa karanasan ko isa rin po kasi ako sa mga nagpipreach sa kampe. Oo, pinapataas namin ng kamayan. O, kayo, gusto nyong makilala ang Panginoon Diyos? Gusto nyong magbago buhay nyo? Kilalanin nyo ang Lord sa inyong buhay. Ginagawa po namin yan. Pag tumaas ang kamay ng mga kabataan sa youth camp sa gabi, pinapalapit namin yan doon sa stage, sama-sama yan nagdadasal, tinatanggap ang Panginoon Diyos. Pagkatapos yan, kakaunsilan yan ng mga counselors namin at kaming mga pastor, aalalayan namin yan sila. Yung iba nagpapabautismo. Mantakin mo, yung camp na naatinan ko nasa 500 ang mga estudyante. Nasa 20 na mga bases ito, mahigit. Dinadala po namin sa isang lugar, malapit sa Zambales, may isang camp doon na malaki na pinapatakbo po ng Amerikano. At kami ang trabaho namin bilang mga speakers, paghandaan namin yung sasabihin naming mensahe at very convincing dapat yung sasabihin namin. Tapos doon, masasaya doon. Ang mga tugtog doon, talagang grabe yung mga kantahan doon. Parang masisigla lahat doon. May mga drums doon, kompleto Oo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, pag natapos yung camp, papalo up namin yan. May naka-assign yan sa mga pastor. Brad, may taga San Juan dito, may 5 piraso. May taga Pasig dito, may 10 piraso. Follow up nyo yan Pagpasok niyan sa school, meron na yung grupo. Ngayon, may na yan. I-invite niya sa simbahan yan. Invite sila doon sa simbahan na kung saan malapit sila. Siyempre, pag ganun lagi ng ganun, kasi yan, kompleto yan, may merienda yan, pamasahe, di ba? Nandun yun inaasikaso yung mga kabataan na yan. Opo. Tapos yung mga pastor, etong mga estudyante na ito, na pag nag-graduate, especially high school nag-graduate ng high school, challenge namin yan.
Huwag muna kayo magkolehiyo, mag-aral kayo sa Bible School. 4 na taon po yun. May mga nag-aaral, maniwala kayo. May mga nag-aaral. At yung mga nag-graduate doon, antimano yon, ina-assign sa isang lugar para maging pastor. Ganun kabilis yung mobilization. Oho. Tapos, ine-expect dyan, pagka sinuportahan niya na simbahan, pastor yan, nilagay yan sa isang area. O sige, 3 taon ka dyan ha. Suportahan ka namin 1 taon, halimbawa 10,000. Okay, full blast yung 10,000 mo sa 1 taon. Masipag ka dapat dyan. Pangalawang taon mo kasi 5,000 na lang yan eh. Hati yan. Bakit? Saan mo, Brad Calix, saan yung kalahati manggagaling? Doon sa binabible study niya. Ibig sabihin dapat masipag siya. Sa pangatlong taon, wala na siyang suporta. Kasi ine-expect ng simbahan na nagpadala sa kanya na itong mga nababautismohan niya natututo na mag-tithes. Kaya sa 3 taon, buo na sila. May worship na sila, may nirerentahan na sila na lugar para magtipon for Bible study and everything. So ganyan po yan. Ngayon, ano po yung mga sample ng mga protestanteng paaralan? At least aware ka. Ay, may ganun ba, Brad? Oh, meron. Oh, baka may anak ka na nag-aaral dito, protestante itong school na to. Silliman University, dyan sa Dumaguete, meron yan. Philippine Christian University, sa Maynila, meron yan, PCU. Philippine College of Ministry, Philippine Nazarene College, oh, protestante yan. O dito sa Bacolod meron STI West Negros University. Protestante po yan. Okay? Marami pa yan. Ngayon, ano yung mga pangalan ng campus ministries na maaring involved na yung anak mo ngayon na nag-aaral sa high school, college, nakasama na sa grupo na to? Bagitin ko yung ilan ha, at least aware kayo na protestante yan sila. Navigators. Si Brad Calix ay na-train tayo under ng Navigators. Ang founder ng Navigators sa US, isa po siyang seaman. Karamihan sa mga naakay niya sa grupo, mga seaman. Kaya maraming Navigators na nagtatrabaho sa dagat, Navigators. So bina-Bible study yan, dinidiscipleship yung mga seaman. So kung may seaman ka na anak, at siya ay nakasampan ng barko na US ang nagpapatakbo niyan, ang nagmamanage, malamang nababible study siya ng Navigators. Pangalawa, Campus Crusade for Christ o CCC. Protestante po yan. Yan po ay kilala sa Maynila, no? Campus Crusade for Christ. Pangatlo, Student Missionary Outreach dito sa Bacolod. Naging bahagi po ko niyan. SMO ang tawag. Opo, yan po yung grupo na yan. Nagsimula po sila na Fundamental Baptist at ngayon po ay parang reform na yan sila. Oho, ang kanilang mga pinakikinggan ay sila John MacArthur. Iyan ang mga grupo na yan. Oho, medyo nag-evolve na yan sila. Malakas po na grupo yan, ang SMO sa Bacolod. Naging part ako niyan, kaya alam ko yung mga ginagawa nila. Lakas Angkan sa Laguna. Yung Lakas Angkan, yan ay parang hiwalayan ng Navigators. Parang Pinoy style lang. Kung Navigators, sa US yan, itong Lakas Angkan sa Pilipinas. Halos parehas yung materials na ginagamit nila. Parang tinagalog lang. Oho. Tapos, sa Maynila, may tinatawag na Every Nation. Ano to? Full gospel ito. Malakas po itong grupo na ito. Every Nation. Tapos, meron pang isang mahusay na naging bahagi rin po ko, IBCF. InterVarsity Christian Fellowship, IBCF. Meron sila sa high school, senior high, college, at among professionals. Ito lang yung mga samples ng mga protestante na pwede ko sabihin sa inyo na very active pagdating sa campus work. Pag sinabi natin campus work, nandyan yan sa elementary, high school, college, tertiary, nasa military, nasa pulis nga rin ho eh. Nakakadating pa sila sa pulis eh. Opo. At ang ginagawa nila, halos pare-parehas. Ang mga Katoliko, tuturuan nila at eventually magiging part ng kanilang grupo. Ganun po yun.
yung ginagawa nila. Ngayon, yung budget po nila, yung binabanggit ko sa inyo, na ang budget na ito nasa milyon. Yung sa youth camp, may grupo sa Pasig na napakalaking grupo. Oo, na taga-US yung nagmamanage na pastor. Ang laki hong budget eh. Kada pa youth camp nila, sa isang batch pa lang yan, milyon. Saka nakakita ng kompleto, nakabus papuntang Zambales yung youth camp. Ang lapad po ng ilang ektarya po yun eh. Mag-i-enjoy talaga kabataan mo ron eh. Oo, kasi naging bahagi po ako ng grupo na yan eh. Malaking grupo po yan sa Pasig. Kompleto yan sila. May campus yan sila, may martial arts yan sila. Kompleto yan sila. Meron silang Bible school. Kaya pagka yung anak mo, pamangkin mo, ay naging bahagi ng grupo na yan, kompletos Ricardo siya, wala ka nang aalalahanin dyan. Pag-aaral nila, susuporta yan. Martial arts, susuporta yan. Pag gusto niyan magpastor, mas lalo na. Galing sa youth camp, high school graduate, na-encourage siya, mag-aral ka muna sa Bible school, 4 na taon. Pag nakagraduate siya dyan, papadala siya sa gawain. Well supported po yan, mga kapatid. Kung gusto nyong malaman, bubulong ko na lang sa inyo ha. Oo, bubulong ko na lang sa inyo. Nangyayari po yan mga kapatid. Milyon ang budget. Nasa US, may maraming donors, mga milyonaryo. Hindi tayo magbabanggit ng pangalan, pero at least may idea ka na may ganun palang grupo. Yes, meron. Ngayon, ano po yung sikretong malupit dyan? Again, mga kapatid, bakit natin nasasabing modus? Pag sinabi ko modus, ito yung pamamaraan nila na kunyari totoo, pero yun pala ay pain. Yun po yung ibig ko sabihin ng hindi po krimen ha, wala akong binabanggit na krimen. Ang binabanggit ko lang yung pamamaraan na mali, kaya ako natawag na modus. Kasi ang front nila Diyos eh. Ang front nila Bible. Ang front nila good works. Tatanggi ka ba na Katoliko dyan? Hinirap sa'yo ang Diyos. Hinarap sa'yo, pinakilala sa'yo ang Biblia. Pero hindi nila sasabihin sa'yo na papunta ka pala dun sa simbahan nila. Na ginagawa pala nila itong mga maliliit na hakbang na ito. Ang layunin ay dalhin ka sa simbahan nila. Yun ang modus. Ang sabi ko nga sa inyo, kung gagawa sila ng mga bagay na ito, friendship, sponsorship, lending, kung gagawin nila yan na walang usapang required ang Bible study at walang usapang aalis ka sa pagkakatoliko mo, i-grab mo. Bakit? Wala tayo niyan sa simbahan natin. Wala tayong ganyan. Hindi natin kaya yan. Wala tayong ganyang pera. 'Di ba? Magprangkahan tayo rito. Comment nyo nga dyan kung may budget yung parokya nyo. Pwede ba kayong magkaroon ng youth camp ang kabataan na 50 hanggang 100 piraso sa sa parokya na willing gumastos ng ilang libo, mga 50,000 para pumunta sa isang 2 to 3 days na youth camp para pagbalik niyan refresh yan bilang Katoliko na kabataan. May ganun ba tayo? May pondo ba tayo? I don't think so. Diyan ho magagaling ang mga born again na grupo, ang mga protestante at mga evangelical. Ano yung sikretong malipit nila? Ang entry nila sa campus, friendship. Nahulog ang loob ng estudyante mo, anak mo, sponsorship. Hindi lang naman sila nakinabang Pagdating sa iyo na nanay nakapos ka sa pera, may lending pa tayo rito. Saan ka pa? Aayaw ka pa? Choosy ka pa? Wala kang ang pera? 'Di ba? Ano pa yung banat nila dyan? Tuturo sila ng values. Pag nasa senior high naman, personality development ang tinuturo. Tapos i-connect lang sa Bible. Pero ganun pa rin ang resulta, kukumbinsihin niyang anak mo na sumama sa kanila later on. So anong ginagawa po namin? Pagka nakapwesto na kami sa campus, whether ano man yan, high school, college, eto matindi, even Catholic universities,
pinapasok nila ng lihim. Kasi may mga born again na nag-aaral sa Lasal sa San Agustin dito sa Bacolod Yung mga Catholic universities, pinapasok yan, ini-infiltrate nila yan. Alam ba ng pare yan? Na itong protestante na nag-aaral na ito dalawa pala pakay niya. Hindi lang magkaroon ng degree na ibinibigay ng Catholic na university. Mas marami kasing universities ang Katoliko kumpara sa protestante. Mas marami tayong universities. Kaya yung mga protestante nag-aaral po sa mga universities natin yan para makakuha sila ng magandang degree. Pero ang pakay nila, hindi lang degree, kundi eto mga Katoliko na ito nakaklase nila, somehow maakay nila papunta ron, papalabas ng Katoliko at dadalhin nila doon sa simbahan po nila. So anong gagawin po namin? Bibisitahin po namin yung anak nyo. Kakato kami. Ay, babaeng Katoliko. Yung anak nyo pa pala naka-enroll sa school. Okay. Ako po yung teacher niya sa values. Kayo po pala ang parents. So, okay lang ho ba kung sama namin sa youth camp yung anak nyo? Sa April. Mga kalagitnaan ng April. 2-3 araw lang naman ho yun ngayon, hindi naman namin sasabihin sa yung pakay namin Hindi sasabihin ng pakay. Sasabihin lang yung pinakapain. Christian organization po kami. Gusto po naming invite sana yung anak nyo. Okay. Okay lang ba sa inyo? Ngayon, kapag gano'n na, at total, hindi ka din naman nagsisimba bilang Katoliko, malamang papasok ka dyan. Binisita ka na namin. Sasabihin ko na sa'yo bilang pastor, ay, ate, saan ho ba kayo nagsisimba? Kaya kukwento mo na Katoliko ho pala kayo. Kailan ho kayong huli nyo nagsimba? Tapos sabihin mo, ay, tagal na dalaga pa ako Sabihin nila, dalaga pa. Matik na yan. Nasa isip namin, pagka sinabi mo yung dalaga ka pa, nung huling simba mo, dalaga ka pa, at may 3 anak ka na ngayon, laglag ka na sa namin, sa gusto namin mangyari. Sige, ganun ho. Total, matagal na ho pala kayong hindi nagsisimba sa simbahan nyo. Nag-aalok din nga ho pala kami ng Bible study. Okay lang ho ba sa inyo? Pag sinabi mo, nandun na kami. Next week niya, nandyan na kami, nagba-Bible study na. Bibilangan lang kita ng 3 buwan, magpapabautismo ka. Strategy yan. Bible study, 3 buwan yan, pag-uusapan na natin ang pagbabautismo. Bakit ka kailangan bautismo? Ika-4 na buwan, babautismohan na kita. Pagkatapos yan, miyembro ka na. Pagka miyembro ka na, 10%. Kuha mo na. May ganyan ba sa Katoliko? Parang wala naman ganyan Di ba? Meron na kaming small group ngayon yan. May commitment na. Yung anak mo na nasama na dun sa camp, pag-uwi sa bahay niyan, follow up na namin yan. Ganun kabilis yun. At wala kayong kamalay-malay, buong pamilya na kayo, nagsisimba na kayo sa protestante. Saan nagsimula? Yung Katolikong hindi nagsisimba. Yung Katoliko natutulog sa pansitan. Mga Katoliko na baliwala ang kanilang pagiging Katoliko. Sabi nga, may nag-comment nga rito, isa sa inyo Katoliko lang sa salita. Mabigat po yun. Nakakaano po yun. Pero totoo po yun. Pansinin niyo po, matagal na kayong Katoliko. Si Brad Calix, ilang buwan pa lang. Alam ko yung turo ninyo kasi nagtuturo tayo. Alam ko yung galawan ng Katoliko. Pero, sabi nga natin, bago lang ako na Katoliko. Pero yung ginagawa sa inyo ng mga pastor, ginawa ko rin dati yun. Madali kayong pasukin, baga sa gera, madali kayong makaptive Bakit? Bukas na bukas kayo Madali kayong mauto. Bakit? Ignorante kasi. Walang alam. Punta sa bahay ninyo, accommodate nyo kagad yung pastor, na hindi nyo nga iniimbestigahan yung pastor kung sa lupalop galing yun Hindi tayo nagaganon kasi tayo, mahalaga sa atin. Pastor kasi yan, alam naman natin pag pastor parang pare Di ba? Kaya lang dahil hindi ka
hindi ka nakasama dun sa catechism nung Katoliko ka, hindi mo alam ang doktrina. Kaya therefore, ito yung pastor, dala niya ang Panginoon, dala niya ang Biblia, pasabihin mo, okay naman to ah. No harm naman dito ah. Sabihin ng pastor ay liban po sa Bible study, may ano pala tayo. Ilan ba anak nyo? May sponsorship po kami. Di kakagat ka ron. Sponsorship eh. Ay, ano po trabaho nyo ate? Wala po kayong trabaho ni mister nyo. Ganun ba? Gusto nyo ba Gusto nyo bang pairamin namin kayo ng pondo? Para revolving lang ninyo. May kayo, panggastos. Okay na ba yung pauna 5,000? Bayaran lang ninyo. Dahan-dahan. Di ba? Saka pa, choosy ka pa, wala kang budget. Kakagatin mo yan. Katoliko yan. Again, sabi ko nga sa inyo, madali naming pasukin ang teritoryo ng Katoliko. Bakit? Bukas na bukas kayo. Baga sa labanan, hindi kayo marunong magtago. Alam nyo nang may kalamidad, nakabukas pa kayo. Alam nyo nang pumuputok ang bulkan, nandyan pa kayo. Dapat nagko-cover na kayo. Alam nyo nang marami ng protestante na ang pakay po ay ilipat kayo mula sa simbahang Katoliko at ilipat sa simbahan nila. Open na open lang kayo. Sasabihin pa nga ng iba okay naman yan kasi lahat naman ng relihiyon papunta sa Diyos eh. Hindi lahat. Yung turo ng simbahang Katoliko iba sa protestante. Yung kaligtasan lang natin iba sa kanila. Sa mga protestante at mga evangelical, pag tinanggap po si Kristo, ligtas ka na. Sa Katoliko hindi. Pinagtatrabahuhan mo yan. Kailangan patunayan mo yung pagiging Kristiyano mo habang nabubuhay ka. Hindi ba't magkaiba tayo? Ba't mo sasabihin na tanggapin mo lang si Kristo ligtas ka na? Hindi mo matitiyak ang kaligtasan mo hanggat nandito ka sa lupa. Kaya malaking tulong nung nagpipersevere ka hanggang sa dulo. Turo ko rin dati yan Natanggapin mo lang sa Panginoon sa puso mo, ligtas ka na, antimano Maski na anong gawin mong kalokohan sa buhay, ligtas ka na Walang ganun sa Bible. You have to prove na ikaw ay genuine na Kristiyano. Yan ang nakakatakot dyan. Nakiklaim ka, Katoliko ka, marami kang ginagawa sa simbahan, etc. Pag namatay ka, pagharap mo sa Diyos, sabihin sa'yo ng Lord, hindi kita kilala. Brad Calix, pwede ba mangyari yun? Yes. Kaya nga huwag kang papasiguro na sa lupa, hindi ka nga maayos mabuhay dito Wala ka respeto sa parents mo Nagtatrabaho ka, balasubas ka magtrabaho. Meron kang pagmamayari ka ng kumpanya, yung mga nasasakupan mo, hindi mo pinapasweldo ng maayos. Hindi ka nagbabayad ng kanilang contribution sa SSS. Anong tawag namin sa Maynila dyan? Madugas ka. Hindi pwede yan. Kung Katoliko tayo, ayusin natin yan kasi hindi pwede. Sa totoo lang po, hindi po pwede po talaga yan Kaya sa obserbasyon ko po, madali kayong maakay. Kasi bukas na bukas po kayo Hindi po kayo nagbabasa ng Biblia nyo. Ating kayo sa misa nyo, pagka-trip nyo lang. Pag birthday nyo lang. Pag nagkakasakit na po kayo, saka nyo naalala si Mama Mary. Ay hindi po ganyan ang tunay na Katoliko Ako pinag-aaralan ko po yan, mabigat pala ang pagiging Katoliko hindi pala basta-basta yan nasa mortal sin ka. Hindi ka pwede mag-take ng communion. Hanggat hindi ka nakaka-confess sa pare. Hindi pa kayo kasal tapos nagtitake ka ng communion. Hindi yan maganda. Marami tayong ginagawa sa simbahan. Akala natin tama na, pero mali pala. Mamaya may sasabihin ako sa inyo, importante announcement Ngayon. As I close mga kapatid, binanggit ko na sa inyo ng mabilis. Ito'y pang-apat pa lang ito, may 3 pa. Kasi 7 yan kompleto yan, perfect yan Napakarami po niyan, pero pinili ko lang sa tingin ko na yun ang pinaka-effective sa Pilipinas na ginagawa. Una, friendship. Babarkadahin lang kayo niyan. Barkadahin ka ng pastor. Magagaling yung pastor makipagkaibigan
Yan ang training namin eh. Dapat sa tao, ano kami sa tao. Na binabantayan lang ho namin kapag kayo ay nag-aaway, maghihiwalay na kayo. Andun kami, may simbahan kami ron sa community, nandun ka. Ako yung pastor doon. Halimbawa, nag-aaway na to si Thea Marie Pescador. Away na. Kilala ko kayo eh, kasi andun ako sa community, halimbawa. Sample lang po ito ha. Para may idea po kayo. Binabantayan lang ho namin kayo. Pag medyo maghiwalay na kayo, entra na kami. Ay, kamusta po kayo? Ay, nabalitaan po namin, parang hindi ho maganda relasyon nyo ha. Ngayon, magkukwento yung babae. Sabihin ng babae, may third party kasi, pastor, talaga ganito eh. Naanakan pa niya yung mga ganun, no? Complicate. Marami na akong karanasan sa ganyang kwentong-kwento. At ang mga biktima dyan, Katoliko lagi. Yung mga nagpapasaway, Katoliko. Alam na namin yung galawan ng Katoliko sa totoo lang. Kaya binabantayan lang po ng pastor yan, papasok kami dyan. Ay, sige po, manalangin tayo. Panalangin natin na maging maayos po ang pamilya nyo. Yung mga pari ba natin may ganyan? Yung mga parishioners, alam yung nangyayari? Palagi ko walang ganon. Kasi ang dami nating misa di ba? For example, sa simbahan po namin, meron kami 4 na misa dyan. I don't think so kilala pa nung pari namin lahat ng parishioners Kasi ang dami po nasa 200 hanggang 300 yung kada misa. Imagine mo, 1,000 yan. Paano mo i-cater yung 1,000? Napaka-busy ng mga pari natin. Kailangan makipag-appointment pa tayo sa kanila, di ba? Parami silang inaasikaso mga kwasay na mga paris na maliliit. Paliban dyan sa malaki na yan, di ba? So, kaya minsan, yun ang opportunity ng mga born again na hindi kayo naaasikaso, kami mag-aasikaso sa inyo. So, gets nyo na? Kaya minsan, inaabang-abangan lang po natin yan. Etong friendship, sponsorship, lending, etong campus, youth camp, sports, martial arts, etc. Yan yung isa sa pinakamalaki na nangyayari sa Maynila at dito sa Visayas region. Kaya, anong gagawin nyo? Tanungin nyo yung anak nyo. Anak, ang ka nga rito. Meron bang grupo na nagba-Bible study sa inyo sa school? Yung binanggit ni Brad Calix. Anong grupo yung sinasama mo ron, nagba-Bible study ka? Ngayon, pagka nalaman may anak mo involved dyan, sabihin mo lang, huwag ka umatin doon. Bakit huwag umatin? Kasi hindi naman Katoliko yun Bakit hindi atin? Iba yung tinuturo nila. Papayag ka ba nun na iba tinuturo sa anak mo? Tapos eventually mag-aaway kayo mag-ama, mag-ina. Kasi masipag yung pastor magturo kumpara sa ating mga, alam mo na, masipag magturo kami, basta may opportunity yan. Anong section kayo? Ali kayo, merienda tayo dito. Captive audience ka, ganun ka simple. Anong year nyo? Ali kayo rito, kwentuhan tayo, anong problema nyo? Problema sa bahay? Tara, ali kayo. Akong bahala sa inyo. Ganun ba? May problema kayo? Broken family. Okay. Tara, pray tayo. Yun. Nakakonect na kaagad kami. Ganun kabilis. Nakakonect kami. Bibisitahin na namin yan. Ngayon, para hindi na umabot sa ganyan, pag may nabalitaan kayo sa anak nyo, tanungin nyo kasi. Ang problema kasi sa parents, hindi nag-uusap Kausapin nyo anak nyo. Pag umuwi, kamusta school? Ako ganyan ako Misis ko nga, kinukulit ko yan Pagdating sa school yan, kamusta? Ano nangyari sa school? Sinong pasaway mo estudyante ron? Ako minsan, pag sinusundo ko si misis, nandun ako, umuupo dun sa likuran. Yung last session, alas 5 tapos mga 4:30 nandun ako sa may papasok ako dun sa ng misis ko. Andun ako, parang estudyante rin sa likod. Nagmamasid-masid lang ako. Okay. Ganun-ganun lang ako. Tapos pagkatapos na, nag-bell na, bago kami umuwi, sino nagpasaway doon sa mga estudyante mo? Importanteng nag-uusap kayo ng mga anak nyo, ha? Hindi pwedeng hindi kayo nag-uusap, paniwala ka sa akin. Baka pag yan ang practice mo, hindi kayo nag-uusap, magugulat ka,
Magga-graduate yung anak mo buntis. Brad Calix, wag naman. Pambira, nakakaano naman yung sinasabi mo. Hindi, reality yan. Marami nang dumalapit kay Brad Calix nung pastor pa tayo. Misis ko, kinukwento nga yan eh. Sabi niya pa, may naging estudyante ako na kaya pala hindi na pumapasok eh. Nahihiya na pala kasi buntis. Bakit nalaman mo pa sa kapitbahay mo? Hindi kasi nag-uusap eh. Now, parents, listen to me. Kausapin nyo anak nyo, please. Lalo na yung mga babae nyong anak, kausapin nyo. May mga pinagdadaanan yan, di nyo alam. Kausapin nyo. Especially pag 13 years old na yan. Pagkabataan na yan, yung anak ko, 16, 15. Yung style ko ng communication sa kanila, iba na. Nung bata sila, ako disiplinaryan akong tatay eh. Hindi pwede yan. Namamalo ko na sinturon sa puwet eh. Hindi pwede yan. Ano yung ginagawa nyo dyan? Di ba sabi ko sa inyo, matulog na kayo? Hindi kayo pwede masaway? Anong gusto nyo? Tamaan kayo sa akin. Ganun ako nung bata pa sila. Pero nung 13 years old na ho sila, nagpalit na ako ng style. Anong style mo, Brad Calix? Tropa na lang. Anak, anong balita? Anong nangyari sa school? Yung gamit ng kamay, hanggat maaari, hindi mo yan pinapractice, nananampal ka ng anak mo? Ginagamit mo to, kaya lalaki ka, nangangarati ka ng anak mo? Uy, mag-ingat ka, baka sa kakakarate mo yan, mas malaki pa anak mo sa'yo, baka ibalibag ka niyan. Yung aking panganay, mas malaki sa akin, times 2. Kaya medyo nag-ingat na ako ngayon, dahil siyempre, baka ma-wrestling tayo no? Yung tatay ni wrestling, no? Naka-joke-joke lang, pero hindi na po pwede pagka iba na edad eh. Mag-usap po tayo. Mahalaga po yun, mga kapatid, ha? Okay, alas 7:45 na, marami na ako sinabi dito. Andiyan pa ba kayo? Bukatan tinutulugan nyo ako. Huwag kayo matutulog ganda-ganda ng discussion natin eh. Andiyan pa ba kayo? Nasa 31 na tayo. At madadagdagan na naman po yan. Ay mga kapatid, salamat sa inyo ha. Meron pa tayong 3. Bukas, Sabado, sa Linggo. Tapusin natin yan para at least kompleto na tayo. At magbibigay ako ng exam ha. Nako, kayong mga nasa 200 plus na nakakinig nito, may exam tayo. Kailan ang exam? Pagkatapos ng nung kwento ko. Enumeration lang naman yan eh. Ano yung 7 na modus na ginagawa nila? In any order yan. Hindi naman ako ganun kahigpit magturo eh. Basta makuha mo lang, okay na ako. Makuha mo lang. Tapos sabihin ko sa'yo, ano yung nila? Ano yung pinaka-modus nila dyan? Paano ang flow? Di ba? Saan nagsisimula yan? Yan. Paano yan? Paano ang flow niyan? Bigyan mo nga ako ng flow niyan, ng maliwanag. Yan. Pagandaan mo ha. Di ako nagbibiro. Yung makakakompleto, eto na. Saka ko nasasabihin yan, medyo ako kinakabahan eh. Wala naman akong budget dito. Ako kinakabahan eh. Paano, mamaya lahat kayo perfect, naloko na. Sige, saka na lang muna yan ha. Kinakabahan ako dyan sa premyo na yan eh. Mga kapatid, yung mga sinishare ko sa inyo, ano po ito? Pag-isipan nyo. Kasi delikado ho. Ang punteriya nila, alisin tayo sa simbahan, siraan yung simbahan natin. Pag nakumbinsi ka na, tama sila, mali yung simbahan namin na, magdi-decide ka magpabautismo. Tandaan mo to, pag nagpabautismo ka na, iiwan mo na simbahan. May magagawa ba kami? Si Father, wala. Wala kami magagawa. Si Brad Calix may magagawa? Wala po. Aantayin ka lang namin na bumalik. Ang tanong, sa pagbalik mo ba, buhay ka pa? Sana buhay ka pa, makabalik ka. Kasi pagka hindi ka nakabalik ng buhay pa, manganganib ang kaluluwa mo. Tandaan mo, ang turo ng simbahan. Ang pag-alis mo sa simbahang Katoliko ay nangangahulugan ng magkakaroon ka ng problema sa kaluluwa mo.
Kasi tumatalikod ka kay Kristo eh. Meron tayong tamang aral eh. It so happen lang na hindi ka nag-aaral ng tamang aral. Ayaw mo. Matigas ang puso mo. May pride po. Ngayon, take it or leave it tayo. Ang kaligtasan mo ay nakadepende yan sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Opo. Hopefully, pagbalik mo, 2 taong ka lang doon, ma-realize mo, oy, mas malala pala problema rito sa protestante. Buti pa sa katoliko. Okay kami doon. O, sana ma-realize mo na buhay ka pa. Kasi hindi biro yan. Abutan ka ng kamatayan dyan, nasa protestante ka. O, nasan yung kaluluwa mo, halimbawa. Pagka humarap ka sa Diyos, paano kaligtasan mo? Baka tagilid ka, 50-50. Pero, siyempre, nasa Diyos pa rin yun. Ang point lang ni Brad Calix, mas maganda na huwag ka nang umalis. Kaysa dumating ka pa sa punto na para ka nagtitinikling. Di ba? Alam mo yung tinikling? Pag ganun-ganun ka, pasayaw-sayaw ka ng tinikling. Nasa kanan ka, nasa kaliwa. Aabanti ka, patalikod ka. Tinikling, di ba? Mahirap maipit yung paa mo sa tinikling. Di ba? Gumaganon yan. Yung paa mo, pag hindi mo naiangat yan, pag tinamaan ng ng bamboo yan, tapos ka. Mababali yan. Oh. Yan ang pwede mangyari sa bilang Katoliko. Mababalian ka spiritually. Masasaktan ka spiritually. Dahil ba kaibigan mo, pinatayo yung bahay nyo? Dahil ba pinag-aral yung anak mo sa kolehiyo? Dahil ba na may lending? Dahil ba nandito sila sa youth camp na to, libre lahat? Pagpapalit mo yung pagiging Katoliko mo sa ganyang mga modus? I hope hindi. 7:50 na po, tapos na ako. At sana ho, pakilagay sa comment kung okay lang ba itong ginagawa ko o I'm just wasting my time. Ano ba? Gusto ko makarinig ng comment ho ninyo mga kapatid kung okay pa ba kayo? May gusto ba kayong pag-usapan natin later on? Ilagay nyo sa comment section ha. Kasi binabasa ko lahat yan. Pagkatapos ko ng broadcast, binabasa ko yan. Iniisa-isa ko yan. Iniisa-isa ko yung sinasabi nyo kung meron. Ha? Mga kapatid, I hope nakatulong po ito. Bukas magkikita tayo 6 ng umaga, Lord willing, na buhay pa tayo. Si Brad Calix ay buhay pa. Bukas, Lord willing, nasa Panginoon yan. Ay, gusto ko yan to mga kapatid, ipag-pray nyo kami. Ipag-pray nyo kami ni Mrs. Bakit po? Kasi February 15 or 16, magpapakasal po kami sa simbahan. Ay, Brad Calix, yung may entourage? Ay, hindi po. Hindi namin kailangan yon. Ang kailangan namin yung rite. R-I-T-E. Yung basbas ng simbahan lang po. Ibig sabihin, it will be a simple wedding. Kasi gusto namin ayusin yung yung tama eh. Nakasal naman na kami. Pero siyempre, dahil nagdesisyon si Brad Calix magkatoliko, hindi naman kinikilala ng Katoliko yung kasal sa labas eh. Dapat kasal sa simbahan. Ngayon, pag kami nagpakasal, ang hamon ko sa iyo ha, baka kayo hindi pa kayo nagpapakasal. Bigyan namin kayo ng example, sumunod kayo. Marami na kayong anak siguro. Pero hindi pa kayo kasal, nagdi-live-in kayo. Hindi po maganda yan. Ayusin nyo na yan. Walang blessing dyan pag hindi kayo susunod. Bigay kami ng example sa inyo. Magpapakasal kami ni Mrs. February. Mga kapatid, may kailangan po kami. Wala kaming budget yan. Okay? So, kung sa tingin nyo, kung makakatulong kayo maski pa paano, siyempre may konting kainan yan eh. Alam nyo na. Konti lang naman ho ang mga namin. Ilang tao lang eh. Gusto ho namin maging maayos naman din ho, maski pa paano. Kasi memories natin ito eh. Saka lahat ng mga kasama sa kabrad, kasama kayo sa tagumpay na to eh, di ba? Di ba kayo natutuwa? May ganyang sabihin nyo, ba't sumagi sa isip mo yan, Brad Calix? Yun kasi yung tama eh. Yun ang sabi na simbahan. Pastor ako eh, hindi naman ako, di ba pastor ako eh? Dapat ayusin ko. Para pagka ako nagministeryo sa mga kapatid na Katoliko, wala sila masabi. Kasi sumunod ako eh, nag-comply ako sa sistema natin eh. Wala sila may babato sa akin akusasyon. Kasi ginawa ko yung tama.
Mga kapatid, pag-pray nyo kami, seryoso kami dyan. Pag-pray nyo kami, Lord willing, February 15 or 16. Ha? Popost ko lang yan, pag-pray nyo kami, please. Kailangan namin ng inyong panalangin. At sana nga po matuloy po ito. Ha? Sige, tayo po'y manalangin na mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Name na Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa gabing ito. Ika-4 na po ito na modus na pinag-usapan namin. Una, friendship, sponsorship, lending. Ngayon po ay campus ministry, youth camp. Laking pondo rito ang ginagamit bilang pang-akay po sa mga Katoliko. Masisipag po ito mga Protestante na ito. Hindi namin kayang tapatan yung budget na yun, napakalaki nun. Pero nagdadasal kami na mga magulang, kausapin namin yung mga anak namin kasi baka involved na sila sa mga grupo na nagka-campus ministry sa school. Agapan namin to kasi pag hindi namin to inagapan, trahedya po ito later on. Lord, pagpalain niyo po ang bawat parents, yung makasama namin sa broadcast tonight. At sa aming gagawin ng pananalangin pa sa pagro-rosaryo, alas 8 hanggang alas 9 mamaya, sana ho may mag-join sa amin na mga kabrad na may time magdasal, magro-rosaryo, especially mga tatay. Tulungan nyo kami, Mama Mary, sa aming sitwasyon. Hindi namin kayang patakbuhin ang buhay namin. Sa sarili lang po namin. Kaya ho kami lumalapit sa inyong kahabagan, sa inyong presensya, Banal na Espiritu. Palakasin nyo yung aming inner life. Magkaroon kami ng tamang saloobin ng aming puso. Pagpakumbaba kami. Sumunod kami sa aral ng simbahan. Maging maayos na kaming Katoliko. Hindi na katulad nung dati na pabanjing-banjing lang po kami. Samahan nyo kami. Gusto namin magbago. Gusto namin ayusin ang buhay namin. Maniniwala yung mga kapitbahay namin sa amin. At maakay namin sila sa katuwiran later on. Because unless makita sa amin yung changes ng aming buhay, hindi sila maniniwala, Panginoon Diyos. Kaya kami nagdadasal. Kahabagan niyo po kami maging maayos ang buhay namin. Maraming salamat po sa tulong, Banal na Espiritu, sa understanding sa aming nadidiscuss so far. Meron pa ho kaming 3 gabi na pag-uusap patungkol dito. Sana ho, hindi lang namin ma-appreciate ito, kundi it's about time for us na manindigan na bilang Katoliko. Hindi kami papayag na mababawasan kami ng mababawasan kada buwan, kada taon, lumilipat sa Protestante kasi wala kaming pakialam sa kanila. Lord, we just pray. Samahan niyo po kami. We just want to thank you and praise you, Father, sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Alas 7:56 mga kapatid, alas 8 po ay magsisimula tayo ng ating pagro-rosaryo. Si kapatid na Apple po yung mangunguna sa atin. God bless. Pakishare po yung ating videos mga kapatid. See you mamayang alas 8 kung may time po kayo at bukas sa ating regular broadcast na alas 6 ng umaga. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn. Ako naman si Brad Calix na nagsasabing ayusin natin ang ating buhay para maniwala ang komunidad sa atin. To God be the glory. Ingat po kayo.